Mga Spark, kamusta kayo? At ngayon ay pag-uusapan po din ng 8 sikreto upang matakot ang lalaki na mawala ka. At kung handa na kinapasara po tayo, at muli, be inspired! At ang unang sikreto mga Spark upang matakot ang lalaki na mawala ka is matutong lumayo kapag sobra na. Yan ang unang sikreto kay Spark upang ang lalaking yan ay makaramdam ng takot na baka mawala ka. Alam nyo mga Spark kung bakit nagmamalaki yan at masyadong kampante yan at ganun-ganun ka na lang kung saktan ka sapagat sa nakikita niya hindi mo siya kayang layuan. Ang nakikita niya sa iyo marupok ka, martir ka, tanga ka. Hindi mo kayang lumayo sapagkat talagang mahal na mahal mo siya. Yun ang nakikita niya, yun ang nararamdaman niya. Kaya bakit siya matatakot na mawala ka? Alam naman niyang nandiyan ka, sobrang mahal mo siya. Diba? Isipin mo, sobra-sobra na sa'yo. Palagi kang sinasaktan. Palagi kang niloloko. At kung ano-anong ginagawang kamalian sa'yo, andiyan ka pa rin, hindi mo kayang lumayo. Nagbabago ba? Hindi ba't mas lalong lumalala? Isa yun sa sikreto, matuto kasing magpakatapang. Noon ang tapang-tapang mo, nung nakilala mo siya, naging duwag ka na. Pinalaki ka bang duwag? Kay Inspired, mahal ko siya eh. Mahal mo siya. Oo, pero na-appreciate niya ba ang pagmamahal mo? Gusto mo bang maging ganyan kayo habang buhay? Ayaw mo ba siyang matuto? Ikaw na lang ba lagi ang takot? Ayaw pa rin siyang matakot na mawala ka? Masyado siyang kampante. Yung pagiging kampante niya sa'yo, kasi alam niyang mahal na mahal mo siya, yan ang nagiging dahilan kung ba't siya nakagawa ng panlulokot masama sa'yo eh. Alam niya kasing hindi mo siya kayang iwan eh. Alam niya kasing ikaw ang takot. Ngayon, kay Inspired, kapag sobra na, matuto kang lumayo. Diba? Matuto kang munang lumayo. Bigyan ng space ang isa't isa. Mag no contact rule kung kinakailangan. Talaga naman, kung sobra-sobra na, makipaghiwalay kung kinakailangan. Kung magsisisi, kung babalik, sana totoo. Pero isa yun sa mga sikreto kay Inspired. Kapag nakita ng isang lalaki na kaya mo nang lumayo, na may lakas ka na ng loob, doon magsisimula kay Inspired, bumaba ang pride niya. Mawawala ang pagiging kampante niya. At mapapalitan ito ng takot na baka lubusan kang lumayo sa kanya. At talagang baka mawala ka pa at maagaw ng iba. Sapagkat meron ka ng katapangan ngayon na lumayo sa kanya. Dahil sobra-sobra na siya. Ka-Inspired. Isa yun sa mga sikreto upang lalaking mahal mo ay magkaroon din ng takot na baka mawala ka at upang pahalagahan ka niya, ka-Inspired. Pangalawang sikreto mga Inspired upang matakot ang lalaki na mawala ka is matuto kang turuan siya ng leksyon kapag sobra na. Pangalawa, ka-Inspired. At talaga namang sigurado ako mapapaisip ang iba dyan at magtatanong, ka-Inspired, paano ko ba matuturuan ng leksyon ang lalaking mahal ko upang siya ay talaga magkaroon din ng takot na baka mawala ako? Siyempre naman, yun nga, matutong lumayo kung kinakailangan, matutong hindi magparamdam kung kinakailangan, o matutong kumalas muna kung kinakailangan kapag sobra na. Diba? Inspired, paano yun? Matuturuan ko ba siya ng leksyon pag gano'n ang ginawa ko? Oo naman. Ba't ano bang klaseng leksyon ang nasa isip mo? Yung mananakit ka? Gagandihan mo siya sa pamamagitan ng pananakit sa pisikal? O may papagawa ka sa ibang tao para saktan siya? Hindi ganoon. Ang dapat mong tirahin ay kung anong nasa loob niya, ang isip niya, ang puso niya, upang siya ay matuto. Doon, matuturuan mo siya ng leksyon. Kay Inspired, paano nga? Pag ginamitan mo siya ng no contact rule, ano bang nagagawa ng no contact rule? Hindi ba ang lalaki napapaisip? Ang lalaki talaga bang naguguluhan? Namimiss ka niya, nalulungkot siya, at hinahanap-hanap ka? At nagkakaroon ng oras para makapag-isip-isip, makapag-muni-muni, marirealize niya ang mga pagkakamali niya at matututo siya at makikita niya ang tunay mong halaga sa mga panahon ka-Inspired na wala ka at di ka nagpaparamdam sa kanya. Doon, matuturuan mo siya ng leksyon. Ang problema sa inyo, duwag kasi na na mag no contact rule, na lumayo, na huwag magparamdam. Paano matuturuan ng leksyon yan? Hindi habang buhay, ganyan siya. Hanggang kailan ka magpapakatibay sa katangahan mo? Sa tingin mo, magbabago yan pag ganyan-ganyan ka lang? Alam nyo mga Inspired, sa pag-ibig, sa relasyon, hindi ka dapat sobrang lambot.
Hindi ka dapat palaging sobra-sobra kung magmahal. Hindi ka dapat palaging nagbibigay ng sobra. Hindi ka dapat laging nagpapatawad na lang. Dapat matuto kang ka-inspired turuan ng leksyon na lalaking mahal mo kung talagang mahal mo siya. At kung talagang gusto mong magkaayos kayo at magbago siya. Ka-inspired, natatakot ako, baka hindi na magparamdam kapag ginamit ko yung mga turo mo eh. Baka kasi tulubusan kaming magkahiwalay. Kung hindi mo rin naman gagamitin yung mga tinuro ko, sigurado ako magkakahiwalay din kayo kapag sumuko ka na. Hindi rin naman magbabago yan eh. Nakikita niya kasi baliw ka sa kanya. Alam niyan, duwag ka. Ikaw ang takot. Alam niya yun. O, tingnan mo, magbabago ba yan? Ang yabang, di ba? Ba't ako matatakot? Yang babae na yun ang takot. Ang pogi ko kasi. Yang babae na yun takot. Mahal naman ako niyan eh. Ang yabang sa'yo. O, ngayon. Pero pag nakita niya nagbago ka at kaya mo lumayot, di magparamdam, at layuan siya, talaga naman magbabago ang isip niyan. Mapapaisip yan. Talaga naman magbabago yan. Matuturuan mo ng leksyon yan. Sa pamamagitan mismo ka-inspired ng isip at puso niya, yun ang gugulo sa kanya at magpapa-realize sa kanya ng mga nangyayaring totoo sa buhay at sa relasyon nyo at sa halaga mo, ka-inspired. Pangatlong sikreto maka-inspired para matakot ang lalaki na mawalakis. Matutong mag-balance sa inyong relasyon. Yung pangatlong inspired. Napakahalaga niyan mga inspired. Dapat marunong kayo mag-balance ng inyong relasyon. Sapagkat kapag sinobrahan mo sa pag-ibig, sinobrahan mo sa relasyon, sinobrahan mo sa lalaki, talaga naman ka-inspired, baka mapabayaan mo yung ibang bagay. Alam nyo mga inspired, marami tayong dapat iprioridad sa ating buhay. Kapag sinobrahan mo, puro na lang siya lagi ang iniisip mo, puro siya na lang palagi ang kinakasama mo, siya na lang palagi ang kausap mo, wala ka ng ibang ginawa kundi isipin, hintayin siya, at maghabol sa kanya, at maghabol ng validation mula sa kanya, walang mangyayaring ganyan. Bababa lang ang tingin niya sa'yo, magbabago lang siya sa'yo, manlalamig siya. Sapagkat wala ng challenge, sinusobrahan mo na lahat sa kanya, umiikot na ang mundo mo sa kanya. Hindi ba dapat kayo inspired yung lalaki yung naghahabol ng validation mo sa pamamagitan ng pinakikita niyang hindi ka laging available sa kanya? Dapat nagpapaka-busy ka. Hindi ka dapat mabilis mag-reply. Huwag kang laging message ng message. Huwag kang laging tawag ng tawag. Kung magbibigay ka ng panahon, dapat sapat lang. Huwag din naman sobra. Diba? At huwag din naman kulang. Yung sakto lang na pagbibigay ng panahon sa kanya. Balanse lang dapat. Para yung lalaki, magkaroon ng isip na, o kaisipan na, maaari pa rin itong mawala. Hindi niya ba ako sobrang mahal eh. Natitiis na nga ako, inuulan niya nga minsan yung trabaho niya eh, kasi kailangan naman talaga. Diba? Pero pag nakikita ng lalaki, hindi mo siya kayang tiisin, iniiwan mo yung trabaho mo, pinapabayaan mo yung pag-aaral mo, pinapabayaan mo yung magulang mo, kapatid mo, para lang sa kanya. Sipin niya, wow, mahal na mahal ako. Nag-resign, nag-day off pa, umabsent pa sa trabaho para lang sa akin. O, diba? Mga ganyan dapat nakikita niya, hindi mo siya sobrang mahal. Dapat nakikita niya, pinapahalagan mo rin yung ibang bagay sa buhay mo. Pamilya, trabaho, kalusugan, pag-ehersisyo, at iba pa ka-inspired, hindi laging siya, upang hindi siya masyadong maging mayabang at maging kampante. Lagi pa rin siya magkaroon ng isipan na maaari ka pa rin mawala, upang siya ay mag-ingat sa inyong relasyon, at lagi ka pa rin pahalagahan at ingatan, bakuran at mahalin ka-inspired. Pang-apat na sikreto maka-inspired upang matakot ang lalaki na mawalakis. Matutong makinig sa partner mo. Yung pang-apat ka-inspired na sikreto upang siya ay matakot na mawala ka. Sapagkat ka-inspired sa buhay na ito at sa buhay ng mga kalalakihan, kami, naghahanap din kami ng mga tao, lalo ng magiging partner namin na makikinig sa amin. Alam nyo, maka-inspired, kung hindi ka marunong makinig sa partner mo at wala kang panahon para pakinggan ng mga kwento niya at mga ideya niya, talaga naman ka-inspired. Baka mas gustuhin niya pa na mawala ka lang talaga. Ayaw ng mga lalaki na matitigas ang ulo at walang pakialam na babae. Gusto namin ng mga lalaki na yung babaeng marunong makinig, marunong sumunod, diba? Marunong magpakita ng interest sa aming mga sinasabi. Pagka ganoon, papahalagahan ka niya. At yung pagpapahalaga na yun, syempre, matatakot siyang mawala ka. Isipin mo, ayaw mong makinig, hindi ka nakikinig sa asawa mo, sa boyfriend mo. Baka mawalan ng gana sa'yo yan. Pag nawalan ng gana sa'yo yan, wala na, hindi siya takot mawala ka. Kasi naghahanap na nga siya ng ibang makikinig sa kanya. Ikaw kasi, ayaw mong makinig sa kanya. Wala siyang ibang makausap, ikaw lang, ayaw pang makinig. Diba?
sa isang mga sikreto upang mas lalo kanyang pahalagan. Mas lalong naaakit, nagkakaroon ng interes at mas lalong binavalue at mas lalong naaatrak ang lalaki sa isang babae na marunong makinig sa kanya at nagpapakita ng interest sa mga sinasabi niya. Dapat ikaw yon, misis niya, girlfriend niya. Matuto kang makinig sa partner mo upang mas lalo kanyang pahalagan. Ikaw lagi ang pumasok sa isip at hanapin kanya. Pag meron siyang gustong pagsabihan o kausap, ikaw lang dapat ka-inspire upang siya ay matakot na mawala ka. Matuto ka kasing makinig sa kanya. Ka-inspire. Panglimang sikreto makaspark upang matakot na lalaki na mawala ka is matutong mag-ayos ng sarili. Panlimang makaspark. Sa mga sikreto, paano siya matakot na mawala ka kung nakikita naman niya na ikaw mismo pababa ang value mo at pabaya ka sa sarili mo at nagiging burara ka na. Isipin niya, okay lang mawala yan. Tingnan mo itsura niya, no? Kita mo yan? Yung misis ko, yung girlfriend ko, okay lang mawala sa buhay ko yan. Ang baho-baho na yan eh. Yung misis ko, yung girlfriend ko, okay lang mawala yan sa akin. Sige, sa inyo na yan. Hindi nga marunong mag-ayos ng buhok yan, no? Hindi nga marunong pumorma ng maayos yan. Hindi nga nag-aayos ng mukha. Lamon lang ng lamon. Hindi marunong mag-ehersisyo. Diba? Lagaan mo sarili mo. Ingatan mong sarili mo. Mahalin mong sarili. Mag-self-improve ka. Upang siya ay walang masabi sa'yo. Upang siya ay magkaroon ng takot na baka maagaw ko ng iba. Sapagkat ikaw mismo, nagpapaganda ka. Nagpapasexy ka, inalagaan mong sarili mo, nagiging high value ka. Oh, di ba siya matatakot na mawala ka at maagaw ka ng iba pag gaganon? Pero kung ikaw pabaya ka sa sarili mo, baka ipamigay ka pa niya. Ikaw mismo, di mo minamahal sarili mo, gusto mo mahalin ka niya. Ikaw mismo, di mo inaalagaan sarili mo, gusto mo alagaan ka niya. Ikaw mismo, di mo iniingatan sarili mo, gusto mo ingatan ka niya. Ikaw mismo talaga namang hindi ka takot na magkasakit ka, tapos gusto mo siya matakot na mawala ka. Eh, hindi mo nga inaayos ang sarili mo? Kaya ingatan mo sarili mo, mag-self-improve, magpaganda, mag-ayos, mag-ehersisyo at iba pa para sa sarili mo upang sa pahalagahan ka at matakot siyang maagaw ka ng iba at talaga bang mas lalo kanyang mahalin, ka-inspire. Pang-anim na sikreto, mag-inspire upang matakot na lalaki na mawalakis, maging positibo at matapang. Yung pang-anim ka-inspire. Alam nyo, mag-inspire, mas gusto na makalakihan yung mga babaeng positibo at matapang. Talaga naman kay Sport, mas lalo kanyang iingat at papahalagaan pagka ganyan ang personality na nakita niya sa'yo. Yung pagiging positibo at matapang. Ang mga kalakihan niya ng kailangan namin sa buhay. Oo, babae kayo. Pero inihila niyo pababa ang partner niyo kapag masyado kayo negatibo kung mag-isip at magsalita. At lagi kang duwag. Diba? O halimbawa sa pagnenegosyo. Laging excited ang asawa mo o boyfriend mo na magnegosyo. Samantalang ikaw, lagi kang duwag. Ayoko, baka malugi. Huwag natin subukan. Sayang ipon. Ganyan-ganyan. Wala pa nga eh. Diba? O iba pa, mag-ehersisyo. Di kaya natin pumayat. Halimbawa, parehas kayong medyo mabigat, malaki ng mister mo o boyfriend mo. Siya, positibo siya. Kaya niyong mag-improve. Ikaw naman, hindi. Wala na tayong pag-asa. Ganito na yung katawan natin habang buhay. O paano gaganahan mag-ehersisyo yan? Siya, gusto niya sana. Ikaw, tamad ka naman. Mataturn up sa'yo yan, di yan matatakot na mawala ka kasi ganyan ka. Pero pag nakikita niya, positibo ka, maganda ang pananaw mo, matapang ka at naniniwala ka sa sarili mo, may kumpiyansa ka, may confident ka sa sarili mo, ang lalaki kayo hahanga sa'yo. Tandaan mo, kapag may paghanga sa'yo ang sa lalaki, andun ang pagpapahalaga, andun ang respeto at pagmamahal, ang paghanga. Paano kanya hahangaan kung lagi kang negatibo at duwag? Hindi yan matatakot na mawala ka, baka gusto niya, pamigay ka pa niya. Dahil ikaw humihila sa pababa sa kanya sa buhay, di siya makaasenso dahil sa mga negatibong pag-iisip at kaduwagan mo. Pero pag nakita ng lalaki, positibo ka, palaban, matapang, talagang gusto niya yan, iingatan ka niya, matatakot siyang mawala ka, matatakot siyang magkahiwalay kayo sapagkat di lahat ng babae tulad mo. Ganyan yan, since sa mga sikreto ka-inspire, upang matakot ng lalaki na mawala ka. Pampitong sikreto mag-inspired upang matakot ng lalaki na mawala ka is huwag maging sakit sa ulo. Pampito ka-inspired. Alam nyo mag-inspired, tandaan mo yan ha. Napakahalaga niyan. Sa pinakamahalaga ngayon na binigay ko sa inyong tips o sikreto. Pag hindi ka sakit sa ulo, syempre, magiging maligaya sa lalaki at magiging relax siya at mamahalin ka niya ng sobra. Matatakot siyang mawala ka dahil okay kayo eh. Okay ka eh. Pero pag sakit ka sa ulo, sakit ka sa ulo dahil sa kung ano ng mga pinaggagawa mo, at sa ugali mo, at palagi ka pang nagbubunga nga, at iba-iba pa, dahilan kung bakit sumasakit ang ulo niya sa'yo, sakit ka sa ulo, talaga naman ka-inspired.
Hindi yan matatakot na mawala ka, bakit talaga maipagtabuyan ka pa niya upang mawala ang sakit ng ulo niya. Para siyang kumanap ng batong ipupukpok sa ulo niya at ikaw yun. Pero pag hindi ka naging sakit sa ulo, isa ka pa sa mga talagang nakakatulong at nagbibigay ng kaginhawan, kapayapaan sa kanya. Payapa siya, masaya siya, maligaya siya kapag ikaw ang kasama niya. Talaga namang ka-inspire, di ba? Mamahalin ka niyan. Baka ipagmalaki ka pa niyan, maging proud pa yan sa'yo. Dahil ganyan ka, okay siya eh. Ang sarap sa pakiramdam ng lalaki. Pag meron siyang matino, mabait, maayos, mahinhin, at maunawaing babae sa buhay niya. Hindi sakit sa ulo. Huwag kang sakit sa ulo, ayusin mo yung ugali mo. Hindi pwedeng ganda lang. Hindi pwedeng maganda ka lang. Hindi pwedeng sexy ka lang. Dapat okay din, maganda din, lalo ng pag-uugali mo. Ka-inspired. Upang siya ay matakot na baka ikaw ay maagaw pa ng ibang lalaki. Dahil napakaswerte niya, napunta ka sa kanya, matakot siyang mawala ka, dahil hindi ka sakit sa ulo, ka-inspire. Pangulong sikreto mga inspired upang matakot ng lalaki na mawala ka is maging mapagbigay. Yung pangulo ka-inspired, siya sa pinakamahalaga. Alam nyo mga inspired, kapag nakita ng lalaki ng pagbigay ka, mabait kang babae, talaga naman ka-inspired, mamahalin ka niyan totoo at sobra-sobra pa. Kasi base na rin sa pag-aaral, ang isang pinaka talagang dahilan kung bakit mas lalong nahuhulog, na-in love, na-attach ang mga kalakihan o isang lalaki sa babae dahil ito ay mabait, may mabuting puso, at marunong magbigay, hindi madamot, hindi sobrang masama. Diba? Maging mabuti ka sa kanya, sa kanyang pamilya, sa inyong kapwa. At mas lalo kanyang mamahalin. Oo, mamahalin kanya ng tunay kapag kaganyan ka. Kapag kaganyan ka, ay talagang matakot siya na mawala ka sa buhay niya. Ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Kung kalimutan na mag-like, comment, at pakishare na po ng video na ito mga ka-inspired upang makatulong din tayo sa iba. At mga ka-inspired, sa mga hindi po nakasaklik ng subscribe, click po subscribe mga ka-inspired, click nyo po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago po ang upload. Sa mga gusto pong humingi ng payo o magpa-coaching sa akin, message lang po ako sa akin Facebook, ayun po yung profile picture ko sa FB. Pag nakita nyo yan, i-message lang po ako po mismo ang magre-reply sa inyo. Maraming salamat mga ka-inspired, mag-ingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.